Siguradong unli rice na naman ako nito. At dahil nga special ang araw na ito, naisipan kong magkulob ng manok. Dito nga pala, pumili ako ng medyo malaking manok para sulit ang laman. After nga namin makabili ni Mrs. ng manok at mga ingredient, dali-dali na kami umuwi para matimplahan ng manok or mamarinate natin para lumasa ng masarap. Bali first time ko nga pala ito gagawin, napanood ko lang din. Basta bahala na kung anong labasan. Syempre, kailangan muna natin hugasan ng maganda para ma-sure nating malinis ang manok. Dito nga, ginayat-gayat ko ng sibuyas at bawang. Grabe, bilis mo sa parang totoong chef ah. Chip ka ba, Lods? Chip ka? Dito nga, nilagyan ko na lang asin para may lasa naman yung loob at labas. Tapos syempre, mamajikin natin. Para mas lalo sumarap, himas-himasin natin yan. Ganyan, yan. Ganyan ang tamang paghimas. Inilagay ko na rin pala dito yung sibuyas at bawang na ginayat ko. At syempre, hindi mawala yung tanglad. Hinugas-ugas ko na nga para malinis naman. Tinanggal ko na rin pala yung mga tuyong dahon. Medyo madami din naman to kaya okay lang siguro yun. Anyway, dito nga, pinulbuhol ko na, inayos ko ng maganda. Para pag isinuod ko, hindi siya mangangalas sa loob. Habang isinasalpa ko nga ito sa loob ng manok, sabi ni Mrs. Ayusin mo naman, baliktad naman ang pagkakalagay mo. Siyempre, dahil nga Mrs. natin yan, hindi natin pwedeng suwiin yan. Laging tama, diba? Kaya dali-dali ko nang hinugot at baka masampulan tayo ng batas. Batas ni Mrs. Laging tama. At bago pa nga magkalimutan, nilagyan ko na ng paminta para naman mas lalong sumarap. At nung matapos na nga ako sa laman loob, toothpick ang ginamit kong panlock para naman pag pinaupo natin ng manok, pinataob, hindi man lalaglag ang ating ingredient. After nga matapos ang ating operasyon, pinaliguan ko na siya ng ekstrang pampasarap. Balad niya ko siya imamarinig habang sineset ko yung kanyang paglulutuan. Siyempre, hugasan muna natin yung lata na gagamitin natin. Yan nga pala yung ating isasaklob diyan sa manok. Tapos aapo yan sa gilid. After ko nga palang mahugasan at malinis na yung lata, lalagyan ko siya ng alambre sa gilid. Ay, sa ibabaw pala. Ay, sa puwitan pala. Ano ba yan, Lods? Ewan ko sa'yo. Pero bago ko gawin yon, kukuha muna ako ng kahoy or ng stick na pantutusok sa ating manok. Grabe nga naman, dami langga. Bali yung pinili ko, yung may sanga. Para naman hindi malaglag ang ating manok, pati mga ingredient nito. Nahingi na rin pala ako ng dahon ng saging. Gagamitin ko yan pang cover sa manok para naman ang apoy hindi direct sa manok. Dahil kung dadirect sa manok at baka maging mapait ang lasa, sayang naman. Ready to set up na nga tayo mga lods. All goods na talaga, pwede na tayo magluto. Eto nga at pinapaupo ko ng manok at sinubukan ko na kung kakasya nga. At eto nga, all goods na. Ready na ang lahat. Dito nga binalot ko ng manok ng dahon ng saging. Salamat nga po pala sa dahon ng saging. At syempre, toothpick ang gagamitin natin pang lock. After nga natin malagyan ng dahon, sakluban na natin ng lata iyan. At baka makawala pa ang manok. Gaya nga ng sabi ko, lalagyan natin ng bato sa ibabaw para hindi naman magalaw ang lata at hindi makapasok ang usok sa loob. Dahil sa bigat ng bato, may iwasan makapasok ang usok sa loob at hindi masyadong lumasang usok sa manok. Nilagyan ko na nga pala ng mga kahoy para maapoyan na natin. Parang ganyan mga lods, saka natin sisindihan. Habang iniintay ko nga maluto itong manok, nakikinig muna ako ng mga chismisan dito. At bidang-bida na naman ang asawa ko. Dito nga talagang pinagyayabang pa niya ang niluluto kong kinulob na manok. Pinaupo daw to. At paniwalang-paniwala naman ang mga kamarates niya. Hindi nila alam, pinatayo ko naman. Isa ka pa lods, may makalang naman. Dahil nga naaliw ako sa mga kwentuhan nila, hindi ko na malayan. Totoo na pala yung manok. Chismoso ka din kasi lods. Dito nga excited na kami na makita namin ang aming nilutong manok. Ang bango-bango kasi. Naamoy niyo na ba mga lods? At ito na nga, the moment of truth. Ang ganda ng pagkakaluto mga lods. Yan kasi yung maganda pag may dahon ng saging. Hindi direct yung baga sa mismong manok. Kaya maiwasan natin ang pagkasunog. Grabe mga lods, ang ganda ng kulay. Grabe talaga, nakakatakam. Siguradong unli rice na naman ako nito. Ano pang inihintay natin? Hanguin na natin. At syempre, hindi na ako makahintay. Kaya dali-dali ko itong tinikman. Grabe, sarap. Pati alaga kong pusang si Dagol nangihingi na hindi makahintay. At syempre, hindi na ako makapaghintay. At nilantakan ko na nga ito ng nilantakan. Kain tayo mga lods. At dahil nga sa sobrang sarap, halos naubos namin ito. Sulit na sulit talaga ang pagod mga lods. Sa sobrang sarap, talagang buto na lang ang natira. Paano mga lods, hanggang dito na lang. Sana nagutom din kayo. Nabusog pala kayo sa panonood.